Mukhang nakakaramdam na si Zaldico ng pagliit na ng kanyang mundo. Dahil sinubukan niyang i-blackmail ang Pangulong BBM. Pero, nanindigan ang Pangulo na hindi kailanman siya makikipag-deal sa isang kriminal. Ituloy mo lang Zaldico, ang mga malateleserye mong mga kasinungalingan, na pawang mga DDS lang ang naniniwala. At hindi rin maglalaon, ay mahuhuli ka rin, para mapanagutan mo, ang lahat ng krimen mong pinaggagawa na kung saan, ikaw at si Gabiola ang mga mastermind. Si Zaldico, na nag-alalola Basyang, kung magkwento ng kanyang malateleseryeng puro kasinungalingan, na mukhang alam na alam niya ang lahat ng nangyayari sa buong bansa, mga kwentong tanging scriptwriter lang ang nakakagawa, nakakatawa nga lang, kasi, magkukwento na nga lang, hindi pa magkakatugma ang kanyang istorya. Pues Zaldico, naka-freeze na ang lahat mong asset na mga ninakaw mo, kasama na ang lahat, ng mga bank account mo, kung saan, lahat ng mga ninakaw mo ay doon mo inilagay, malapit na ang katapusan mo Zaldico, magkakaroon na rin, ng hustisya, ang mga Pilipinong na biktima ng baha. Tigilan na nga natin ito, at naaalibadbaran ako sa taong yan. Nakaka-high blood, Diyos mio. Mabuti pa po, ay panoorin natin si Pangulong BBM, eto po siya. Patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya.